Siyam na bagay na huwag gawin sa business para hindi malugi o para hindi malasin. Meron pong mga bagay na nagdudulot ng kamalasan sa ating mga negosyo kapag nagawa natin ito. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalugi at maaaring mauuwi ito sa pagsasara o sa pagka-bankrupt. Kagaya po ng comment na isa nating manonood na ayon sa kanya, ang kanyang negosyo ay palagi na lang nababankrupt o nalulugi. So palaging titingnan kung meron kayong negosyo, iwasang gawin ito dahil ito po ay nagdudulot ng grabeng kamalasan. At dapat po naglalagay kayo ng mga ritual na po pwedeng magbigay ng proteksyon sa negosyo ninyo laban po sa iba't ibang uri ng enerhiya na nagmumula po sa labas. Ang lahat ng tao na bumibili sa atin or nakikipagtransaksyon sa atin ay mayroon pong kani-kaniyang dalang enerhiya na po pwedeng maiwan sa negosyo ninyo. Ano man ang negosyo ninyo, protektahan nyo po yan laban sa mga negative energies. At para naman po doon sa mga tindahan or negosyo na nasa sulok, ito ang gawin ninyo para kahit papano magkaroon pa rin kayo ng customer or dumami ang customer ninyo kahit kayo ay nasa sulok. Pakatandaan po kapag magtatayo ng business, kailangan po maglagay ka ng mga ito para makatulong po sa negosyo mo na maproteksyonan at ganun din ang pag-akit ng swerte. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Isa sa pinakamalas na ginagawa sa ating mga business na maaaring magdulot ng pagkalugi ay ang maling paggamit ng money frog. Marami po sa mga nagnenegosyo, meron talaga silang money frog. Ngunit iilan lamang sa kanila ang alam ang tamang paggamit. Iwasan mong gawin ito kung meron kang money frog at ito ay inilagay mo pa sa tindahan mo. Ang money frog po kapag iniharap ninyo sa labas ng tindahan ninyo, yan ay umaakit ng good luck energies at maaaring umakit yan ng maraming customer. Ngunit, kailangan po meron siyang opposite na money frog din na nakaharap naman papasok. Para po, isa ang aakit ng customer at ang isa naman ang magpapasok ng tinawag niya na mga good luck energies. Kaya po nagkakaroon ng prosperity ang negosyo. Yung mayaman or nagkakaroon ng abundance ang mga negosyo na mayroong money frog. Ngunit, kung ang money frog mo ay isa lang at nakaharap yan papalabas, ito ang gagawin sa iyo ng money frog mo. Gagawa ng paraan ang money frog para lumabas ng lumabas ang pera ninyo o ang mga kinita ninyo. At maging ang mga customer na meron na kayo ay pwede ring humanap ng iba pang mga mapagbibilhan nila na kagaya ng negosyo ninyo. Kahit iwasan po na maglalagay ka ng money frog sa negosyo ninyo na wala itong kapares. Kailangan po, kapag maglalagay ka ng money frog at ihaharap mo yan sa labas, dapat po mayroon pang isang money frog na katapat niya at ito naman ay nakaharap, papasok. Isa ang tatawag at isa ang magpapasok. Kailangan po, ganun ang paglalagay at ang swerteng bilang niyan kung nais mo, pwede kang gumamit ng 3, 6, 9. Isa ang tatawag, ang iba ang magpapasok ng mga good luck energies. Yun po ang tamang paggamit ng money frog. Maliban na lang po kung may nagturo sa inyo na yan ang dapat ninyong gawin. Sapagkat maraming paraan po ang po pwedeng gawin sa paggamit ng money frog. Ngunit kung ang money frog ay ilalagay ninyo sa tahanan ninyo bilang pangakit ng good luck energies, pwede po yan. Sa negosyo po, iwasan ninyo na gumamit ng isang money frog na iniharap ninyo sa labas. Ngunit kung isang money frog ang meron kayo at nakaharap naman yan sa loob, sa lucky area ng tindahan ninyo, pwede po yan.
Malas din po ang paglalagay ng pera sa mga lalagyan na malinaw, kagaya ng garapon or sa glass na lalagyan. Pwede kang maglagay sa garapon kung gagamit ka ng ritual na maglalagay ka ng pera, or kung nais mo na magkaroon ka ng money jar, pwede po yan. Sa bahay mo yan ilalagay. Pwede ka rin maglagay ng money jar sa tindahan mo, huwag mong ipapakita. Kailangan po hindi yan nakikita. At pagdating sa lagayan ng pera na dito ka kumukuha ng panukli at dito mo rin inilalagay ang benta, iwasan mo na nakalagay sa clear na lalagyan yan. Malas po yan. Nangangahulugan yan ng pagkaubos. Kung ang ibig sabihin, lahat ng nagiging benta mo ay walang nagiging wealth. Nauuwi lang ito sa nagagastos muli at walang naiipon mula dyan sa benta ng negosyo mo. Malas po yan. Huwag ninyong ilalagay sa clear na lalagyan na nakikita ng customer. Sunod, maaaring magdulot din ng kamalasan, maling paggamit ng salamin. Kung kayo po ay mayroong tindahan, iwasan ninyong maglagay ng salamin direkta sa entryway. Karamihan po kasi ay naniniwala na kapag naglalagay ng salamin, dodoble ang customer, dodoble ang kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon, customer ang maaakit niyan. Kung minsan, nagdudulot po ang maling paglalagay ng salamin ng pagkawala ng customer o aalis sila, lilipat sila sa iba. Kaya kung nagnanais kang maglagay ng salamin, kailangan po nakaanggulo yung salamin doon sa produkto mo na mahahagip lamang yung mga tao na bumibili or namimili dyan sa mga paninda mo. Pwede po yung ganon, nakaanggulo po siya papaloob at hindi yan nakatutok papalabas at hindi rin direktang nakatutok sa mga customer ninyo o nakatutok sa mga mukha nila habang sila ay kumakain kung kayo ang may kainan. Nagdudulot din po yan ng negative energies at hindi sila mananatili ng matagal dyan sa area mo or dyan sa business mo. So, kailangan po iaanggulo kung maglalagay kayo ng salamin. Titingnan ninyong maigi na mas nakikita yung produkto at nahahagip lamang yung mga customer na bumibili or namimili dyan sa mga paninda ninyo. Sunod, para naman po sa may mga kainan, kung kayo po ay mayroong karinderya, iwasan nyo pong ilagay ang kalendaryo sa kung saan nakatutok sa mga taong kumakain. Maging ang orasan po iwasan na naandyan sa area na kumakain yung mga customer ninyo. Kapag nandyan ang orasan, magdudulot yan ng pagmamadali sa kanila. So, hindi nila ma-enjoy yung pagkain na sineserve ninyo or binibenta ninyo at hindi na sila babalik. Para naman po sa mga tindahan na nasa sulok, para po makaakit pa rin kayo ng good luck energies at maaari itong magdulot ng maraming customer sa inyo, maglagay po kayo ng halaman sa harap ng tindahan ninyo. Pwede kang maglagay ng kalamansi, ilagay mo sa paso at talian mo yan ng red ribbon. Magdudulot po yan ng good luck energies at aalisin po niyan yung mga negative energies na maaaring nasa area na siyang nagiging hadlang kaya hindi nagkakaroon ng maraming customer. Kahit po kayo ay nasa dulo or nasa sulok yung tindahan ninyo, meron pong bibili niyan. Siguradong may bibili niyan lalo na kung kumpleto naman yung paninda ninyo. Ngayon kung wala masyadong customer, maglagay ka po ng halamang kalamansi. Ngayon kung wala kang halaman na kalamansi, kalamansi mismo ilagay mo sa mangkok na maliit, ilagay mo sa harapan ng tindahan mo. Bakit po yan ang good luck energies? At siguraduhin mo na maglalagay ka ng halaman na kalamansi na nakatanim sa paso para po magdulot yan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng good luck energies at tuloy-tuloy pong magkaroon ng customer. So, para naman po sa mga negosyo na mayroong kakumpetensya, lalo na po kung tabi-tabi ang negosyo ninyo, protektahan nyo po yung business ninyo. Maglagay po kayo ng
kalamansi na nakalagay sa baso. So, isang piraso ng kalamansi, ilagay ninyo sa isang baso ng tubig at ilalagay yan sa harap ng negosyo ninyo. Nagdudulot po yan ng protective energies laban po sa mga kakumpetensya ninyo sa negosyo. Ritual po para sa ating mga negosyo at maging sa mga pumapasok po sa trabaho. Bago ka pumasok sa trabaho o bago ka magbukas ng tindahan mo, pagdating mo doon sa area na kung saan ka magbubukas ng tindahan o kung saan ka papasok, bago ka tuluyang pumasok, ipagpag mo ng 3 beses ang paa mo. Nagdudulot po yan ng swerte at para naman po sa ating mga negosyo, umaakit yan ng maraming customer. Marami pong mga ritual na po pwedeng makatulong sa atin para magtagumpay ang mga negosyo natin. Hindi po ganun kadali ang pagtatayo ng negosyo. Maraming dapat harapin at marami kang dapat alamin para maprotektahan mo ang negosyo mo laban po sa mga negative energies na hindi nakikita ng mata. Magugulat ka na lang unti-unting lumulubog yung negosyo mo or unti-unting nalulugi ka. Kaya't mas mahalaga na maglagay ka ng pangontra para makaiwas ka sa mga posibilidad or mga posibleng kamalasan na maaaring makakuha mo. Mas maigi na po na makaiwas ka at hindi ka malasin. Maraming salamat po sa panonood. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po kayo. Kapag ito ay akin nakita or ito ay akin nabasa, ito po ay aking sasagutin. Maraming salamat po sa panonood.